Yes, hindi ako magtuturo ng ganyan. Hindi ako magtuturo ng ganyan. Kasi yun nga yung nagiging problema. Ang dami yung natututunan, hindi nyo ina-apply. So ngayon, ipapaintindi ko ngayon sa inyo, ano yung nangyayari pag yung natutunan mo, hindi nyo in-apply. Yun ang magiging topic natin. Yes, kasi kahit naman anong attend mo ng training, kung hindi mo i-apply yung ginagawa mo, nagiging learning siya, pero hindi siya nagiging skills. Lahat ng bagay na natutunan, pag learning, hindi siya nagiging pera. Nagiging pera siya. Pag yung natutunan mo, naging skills na siya. Pag ginamit mo, doon nagko-convert siya into money. Tama? Like si Pacquiao, kahit naman anong turo niya ng pagbuboxing, kung wala siyang kalaban, hindi siya kikita ng malaking pera. Kasi ang sweldo, wala sa training. Ang sweldo, nasa application. Mali. So, ibig sabihin, ang pag-uusapan natin, anong mangyayari pag hindi nyo ina-apply yung mga natututunan nyo. Kaya hindi ako yung una magtotalk. Actually, may special guest ako na leader ko from Pangasinan na dinala ko po dito. Ito yung isa sa perfect story na pag hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin, tatagal ka sa negosyo. Tapos pag tumagal ka, tsaka mo lang marirealize na magsiseryoso na nga ako sa buhay. Minsan kasi late ang realization eh. Tama? Kadalasan late mo naiisip na gawin ko na lang to because sa dami ng temptation. Dami ng masasarap gawin sa mundo. Tama? Masarap manood, masarap pag Netflix. Ayan, jowa, dalawa pa, pinagsabay mo pa sila. Diba? So, masarap eh. Diba? So, ibig sabihin, maraming mga bagay na masarap nga namang gawin pero hindi nakakatulong sa pag-asenso natin. Kaya meron ako ipapamit sa inyo na isa sa mga leader ko, siya yung perfect example na late niya na-realize, ngayon lang siya bumilis. Pero dapat, M-Club na to, few years ago pa. Kaya gusto ko siyang mag-share sa inyo para malaman nyo anong mangyayari pag hindi mo in-apply yung mga natututunan mo at hindi ka nakikinig sa apply nyo. Tama? So, eto hindi pa po siya M-Club. Pero nakakalahating milyon na siya. Nag-start to bata, seaman na din siya. Dapat pasakay na po siya ng barko, nagulo yung buhay niya dahil sa front row. In-invite ay sabi 2 years yayaman ka, tama? Totoo naman yung pangako sa feasibility study na 2 years yayaman ka kung i-apply mo yung natutunan mo. So, kaya kanina, tinanong ko kayo, nung una, masaya pa kayo, di ba? Nung tinanong ko, anong topic? Ano daw? So, medyo hindi nyo na alam. Pero syempre, palakpakan natin, welcome natin, one of my leaders and Next Millionaires Club po ng Team Unstoppable. Let's all welcome, Christian Abejero. Hello! Hi! Ayun, so sa mga first time po ako ma-meet, sino ba dito mga first time po ako na-meet? Ayan. Mga hindi po nanonood ng Viva Max. Ayan. So actually guys, totoo po yun, nag-apply po ako sa Viva Max kaso nga lang hindi po ako qualified. Naghanap po kasi sila doon ng rapist kaso nga lang masyado daw akong halata. Kaya, wag na lang daw. Pero anyway, sa mga nag-YouTube po right now, pakilala po pala napakabilis. I'm Christian from Santa Barbara, Pangasinan. So nag-travel pa po ako ng Pangasinan para kumamit po kayong lahat. And, syempre, konting background lang po sa akin. Tama po yung nabanggit ni Absmac natin. Nag-start po ako dito. Actually, graduating po muna ako ng college sa PU, sa Pangasinan, Pan Pacific University. And that time, actually, hindi naman po talaga ako na positive sa ganitong klase ng business kasi 5 times na po ako na-invite dito. First time ko po na-invite, totoo po ito 17 years old pa lang po ako that time. Fresh na fresh. Virgin na virgin. So, that time po, actually po, hindi ko alam na front row makikita ko kasi that time may nag-chat po sa akin ng babae. Nagtatrabaho po siya that time sa mall as sales lady. Sino ba naman mag-sales lady ng pangit? Tama, may nakita ba yung pangit na sales lady? Wala, tama mali. So, chicks po yung nag-chat sa akin. So, ako naman, hindi na ako nagdalawang isip makipag-meet sa kanya. Typical conversation lang. Sabi, good morning, hi, ganito, ganyan. Hanggang sa humaba yung conversation namin. Hanggang sa tinanong niya ako, kumain ka na ba? Kainin kita. Mga ganun. So, nangyari po that time, medyo nakuha niya po ako sa kahinaan ko. So, end up, sabi niya sa akin, uy, Christian, magkita naman tayo. So, nakipagkita po ako dun sa babae. Kaso nga lang, nung medyo papalapit po ako sa kanya, medyo kinakabahan na po ako. Tanong ko bakit? First time ko po makipag-meet sa babae that time, hindi ko po alam kung totoo ba siya kasi baka minsan kilig na kilig ka, poser pala ka-chat mo. Tama mali. So, nangyari po that time, nakipag-meet po ako sa kanya. So, nakita ko siya nga talaga, kitang-kita ko po siya. So, ang ganda po niya. Nakipag-kami po ako sa kanya. And that time, to cut the long story short, kumain po kami. And, meron po siyang pinamit sa akin lalaki. Akala ko po that time, tatay niya, magmamano po sana ako eh. May dalang laptop. Pag po, in-open, business, familiar ka na ba sa front row? Sabi ko, hindi pa. So, kada long story short, nung lumabas po yung 4988, hindi po siya naging okay sa akin. Kasi at the age of 17, sino ba naman kukunan ko ng 15,000? That time po, sa mga hindi po nakakalam, background ko po, dati po ako nagbebenta ng tupig, bukayo, mineral water sa bus. Hindi po ako galing sa mayang pamilya, tatay ko po walang stable na trabaho, nanay ko po nasa bahay lang. So, ibig sabihin, nung nakita ko po yung pera, sa akin, pangit po siya. Kasi bakit? Ang feeling ko, pag pinaglalabas ako ng pera, feeling ko pinagkakakitaan po ako. So, end up, hindi po ako sumali, namura ko pa po yung babae. Kasi sabi ko that time, akala ko ba magkikita lang tayo, ba't magbabayad na ako? Buti pa yung mga babae sa online, magkano lang? Ikaw 15,000, sabi ko sa kanya. Kaya alam mo nangyari that time? Ito po, di pa ako sumali. Second time, third time, nung fourth time, di ko pa makakalimutan, ang nakapag-invite po sa akin yung ex ko. Oo, kasi ex ko na po siya kasi girlfriend ko pa siya that time eh. Sumali siya, so hindi ako sumali. Nag-away po kami, hindi ko siya sinuportan. So, to cut the story short, siya sumali, okay, ako hindi. So, naghiwalay po kami.
And pang fifth time, yun na po yung 2019, yun na po yung naghahanap na po ako ng company na, na tatanggap sa akin. Kaso nga lang, wala po akong backer, so hindi po ako nakasampa agad ng barko. So sabi nga, tatawagan na lang ka na lang namin, pag may bakante na for OGT, sige, pasok ka namin. So, to cut the long story short, hindi pa ako nakasampa agad ng front row. And, na-invite po yung girlfriend ko ulit. Bago na po yun. Oh, bago na po yun. So, that time, bago po yun. And, nung na-invite siya, hindi ko alam na front row pupuntahan namin at even siya, hindi din naman niya alam. So, pumunta kami sa event, ganito karaming tao, sa Ordaneta, wala pang office that time. Mang adores. So, pag sinabi niyang front row kasi, hindi rin ako pupunta. So, anong nangyari, may speaker, na-meet ko po ulit yung babae. Yung nag-invite sa akin na una, after 3 years po, ay hindi, after 4 years, nagkita po ulit kami, pero different story na ho. That time, nakapaglabas na po siya ng kotse, kumita na rin po ng almost 1,000,000. Alam niyo, nung nakaupo po ako dyan, bumubula na po yung bibig ko. Alam niyo, sabi ko, grabe yan yung sales lady that time na minura-mura ko ah. Ngayon, kumita na ng almost 1,000,000. So, in short, hindi na po ako nadalong isip sumali nung nakita ko yung resulta sa kanya, and yun na po yung nag-join ako ng front row. Kaso nga lang, nung nag-join na po ako ng front row, ayan na po, sabi ni Upsmack, papunta na ako sa OGT. So, hindi po ulit ako natuloy, kaso nga lang nakapag-down payment na po ako ng pangsampa ko ng barko. Pero, ang bilis kasi ng pangyayari. Nung nag-join po ako ng front row, hindi naman po sa pagmamayabang, my first month in front row, I have 22 direct referrals agad. So, ganun po agad kadami yung referrals ko. So, dumami agad yung left and right ko. So, ako na-amaze ako sa kinikita ko. Kasi sobrang bilis eh. Alam nyo nangyari niyan? Nung bumibilis na po yung nangyayari sa akin, doon na po pumasok yung love life. Yung girlfriend ko, kasi may girlfriend ako that time eh. And, yan na yung nag-aaway na kami. Wala na daw akong time sa kanya. Hanggang sa that time, may meeting kami sa McDo. Wala pa kasing office. 30 members yun. DR ko lahat yun. Alam nyo nangyari? Pumunta siya doon sa meeting namin. Sinigaw niya ako, "Hoy! Yan na lang ba gagawin mo habang buhay? Wala ka ng time sa akin. Yan na lang bang front row, atupagin mo?" So alam niyo nangyari that time, napahiya po ako sa members ko. Then end up, kinausap ko siya, "Huwag kang magingay dito kasi bakit nakakaya sa mga tao." "Hindi! Pili ka! Front row o sila." Alam niyo, sinabi ko sa kanya, pinaliwanag ko, "Alam mo, huwag mo kong papiliin kasi mahirap. Kasi ito yan, kung pipiliin kita, masaya tayong dalawa. Kaso nga lang, paano yung mga pangarap natin? Di ba may pinag-usapan na tayo?" Alam niyo nangyari niyan? Hindi. Nagpapaliwanag ka pa eh. Pili ka na lang. Alam mo, sabi ko sa kanya, kung pipiliin ko si front row, hindi lang buhay ko yung mababago. Buhay nating dalawa, at syempre hindi lang para sa'yo, kundi rin para sa mga magulang ko na umaasa rin sa akin. Tama, mali? Kaya alam niyo nangyari po niyan? Sinabi niyo ulit, "Hindi. Pili ka." Pumili pa ako that time, sabi ko, kung maantay mo ako ng after 3 years, sige. Kung tayo talaga, tayo talaga. Nag-iwalay po kami that time on the spot, and after po na mag-iwalay, umiyak po ako sa upline ko. Alam niyo yung tsura ng umiyak? Huwag ko na ipakita dito ha. Ayun, hindi pa ako ganun kakilala ni Upsmack that time. Hindi pa niya ako totally ganun kakilala. Meron pa akong mga upline na nakakasama that time. So, niyakap niya ako. Then, after that, after nang hiwalay na yun, mas lalo po akong bumilis. Ano yung bakit? Kasi dati, nung may girlfriend po ako, nahahati ko yung oras ko. Tama, mali? Yun nga lang, after that, 2019 to 2020, yun na po yun, nakakapasok na po ako sa top earner ng Ordaneta, top superstar ng company. Alam nyo nangyari nun? Nung maganda-ganda na po nangyayari sa akin, pinanunuan ako, okay na. And that's the time na-meet ko po si Upsmack. Nung na-meet po ako ni Upsmack, I have already 60 active members. I have 30 sa left, 30 sa right. Alam nyo nangyari niyan? Tanong nyo kung ano? Nung nakita po kami, plinanuhan ako ni Upsmack. Oh, next month, goal mo, dapat makapag-set ka na ng GA na sarili mo. Alam nyo, 3 po kami, kasama ko yung 2 upline ko. Tinulungan nila ako, nakapag-create po kami ng active na 75 members. So alam nyo, good news? Tanong nyo kung ano? Ayun, nung okay na po yung nangyayari sa akin, ayun, ang sama kita ng may sarilang grupo, tama mali. Yung may pinupuntahan kang ibang lugar, ibang barangay, ibang probinsya, tama mali. Kaso nga lang, sabi nga nila, pag maganda na nangyayari sa'yo, yun na yung nagpaplano kami na Upsmack na, oh, dapat 2020, maglabas ka na ng kotse mo ha. O dapat ito, 2021, dapat 2020, M-Club ka na ha. Kasi bakit? May active na ako ng members left and right that time, so meaning mabilis na lang yun, tama? Alam nyo nangyari nun? Nung naghahanap po ako na magpipicture sa grupo ko, kasi picture na pa, ending JA eh. First day, ginanap na, okay na, masaya. May nakita po akong babae. Ano nangyari tayo yung ano? Wala akong makitang magpipicture sa amin. So, ngayon, merong isang babae, huwag ko ng pangalanan, baka iba kilala yun, pero hindi ko na sasabihin. Basta yun, meron akong isang member na nakita doon, so maganda. Yan. Oy. Basta yun. Basta maganda siya, okay siya. For sure, maganda rin yun para sa inyo. Pero basta maganda siya. Tapos, alam mo yung inaabot ko na sa kanya cellphone, nag-slow motion. Pwedeng pa-picture kami. Alam niyo nangyari? Pinicturean niya kami. Then after that, sinat niya ako, binola-bola niya ako. "Aps, oy, wag niyong gagayahin to ha.
Abs, ang cute mo pala sa malapitan, no? Alam niyo, ginanon niya ako. Abs, anong ginagawa mo? Hanggang sa, alam mo yun, nakalimutan ko na alam mo yung mas, inuuna ko na yung reply sa kanya kaysa sa mga inquiries ko. Pag nag-good morning siya, may reply, good morning din. Tapos, Abs, kumain ka na? Ayan na, hanggang sa nagtuloy-tuloy na huyod. Alam niyo, nangyari niyan, hanggang sa tinanong niya ako, sabi niya, Abs, totoo hindi magmamayabang nga. Alam ko naman din naman ako ganun kagwapuhan. Hindi din naman ako ganun kakwita. Sakto lang naman. May pagmamalaki kaso tinatago ko lang. Huwag ko na sabihin kung ano ha. Basta yun. Pero alam niyo kung alam niyo anong nangyari doon? De, humaba conversation namin. Okay na, after ilang days, hanggang sa sinabi niya sa akin na, Abs, may aaminin sana ako sa'yo. Alam niyo, yung mga babae talaga, pare-pares lang yung mga yan eh. Oo, alam niyo, totoo yun. Totoo yun. Kapag alam nilang gusto natin sila, kukunin nila tayo sa kahinaan natin eh. Tama ba, boys? Eto na. 2019, December, 2020 na to, bago mag-pandemic. Ayan na. Hanggang sa dumating sa point, nung medyo naging mahaba na yung pag-uusap namin, hanggang sa sinabi ko, okay naman. Hanggang sa ayun, hindi ko inakala. Nagulat lang ako, sinurprise niya po ako dun sa bahay. May kuntsabahan sila ng nanay tatay ko eh. Alam niyo nangyari? Alam niyo ano? Nagpunta siya sa bahay, kinabukasan, lockdown na. Ano yung nangyari? Nagka-jowa ka ng di mo ginugusto. Alam mo yung sa pilitan, pero hindi naman, siguro kagustuhan na rin naming dalawa yun. Siyempre, sabi nga nila, everything happens for a reason. Tama mali? Di ba naniniwala kayo doon? Sabi nga ni Upline, di ba? Lahat ng nangyayari may dahilan. Naalala ko yung sinabi nung Upline ko, si Upsman, Christian ha, focus mo na, malapit na. Dapat mag-M-club ka. Kaso nga lang, sabi totoo talaga yun eh. Kung kailan may mga magaganda nang nangyayari sa inyo. Sa atin, minsan dyan darating yung temptation. Yung mga bagay na nakakapagpabagal sa'yo, makakapagpahinto sa ginagawa mo. Ang tawag doon, naalala ko, sabi ni Upsman sa akin yun, yung goal blocker. Naalala niyo yun? Dumating po sa akin yung time na, alam ko naman magiging mali, pero syempre, dumating po ako sa point na ang nagdesisyon sa akin, since madalas ko na siyang kasama, yung puso ko na. Alam niyo, naging kami, then, ayun, naging okay pa nung una, sabi nga nila, pag pares kayo ng ginagawa, masusuportan niyo isa't isa, tama? Alam niyo nangyari? Humaba po yun ng almost 3 years po yung pagsasama na niyo. Unang taon, kiligan pa. Ayan, alam mo yung masaya pa? Second year, ayan, yung medyo, ayan na. Ano, medyo meron ng selosan, meron ng awayan, meron ng pagdududa. Ayan na. Alam niyo nangyari? Third year. Paano niyo kung ano nangyari? Nung time na naalala ko na, yung napansin ko na napapabayaan ko na yung grupo ko, nung napapabayaan ko na yung mga members ko, nung, alam mo yun, nakakapagpasali pa din naman ako. Nakakabuo pa din naman ako. Kaso nga lang, yung nabubuo ko nawawala. Alam niyo nangyari? Nakakapagod. Nung nafe-feel ko na yung ganun, sinabi ko sa kanya na, okay lang ba mag-focus muna tayo for the next 3 years? Kaso nga lang, hindi po nangyari yun. So, after 3 years, alam niyo na iba na yung parang takbo, parang nag-iisip na siya ng ganito, gusto niya na parang settle down, ganito, ganyan, ang dami niya nang gusto mangyari. So, ako, ayaw ko pa. So, end up, hindi na po naging healthy yung relationship namin. Sa totoo lang, sa mga in a relationship or sa mga single right now, for me, kung single ka, stay single. Kasi bakit? Tanong niyo kung bakit? Sa umpisa lang masaya. Oo, sa umpisa lang masaya. Pag tumatagal yan, alam nyo nangyayari niyan? Pumapait na. Pero ayun na nga, ang dami nakaka-relate ah. Pero going back, ayun na nga, ayun na, after 3 years, yung pinaka-worst year ko talaga sa buhay ko is yung 2022. Na huli ko siya na nag-cheat. So, alam nyo nangyari? Buti na lang talaga nang nakita ko yun nang hindi pa kami nagsasama talaga totally. End up, alam nyo, totoo yun, babalik na dun sa everything happens for a reason. Siguro kung nag-decide akong pakasalan siya that time, or kung nag-decide ako na makasama na siya habang buhay, siguro mas sira yung buhay ko ngayon. Tama mali. Alam nyo, isa sa mga pinagsisihan ko, fast forward natin, nung nangyari sa akin, na-realize ko na tama pala lahat ng turo sa akin ng upline ko. Alam mo yung sinabi sa akin ni upline na, Christian ha, wag mo na magjojowa. Christian ha, wag mo nang magiinom. Christian ha, iwasan mo muna yung mga ganito. Nung una, di ko siya naiintindihan eh. Kasi, totoo ba, yung mga new members o kaya yung mga medyo tumatagal na, feeling mo minsan kapag pinipigilan ka ng upline mo, feeling mo kontrabida siya, di ba? Pero hindi mo ba alam kaya niya sinasabi sa'yo yun kasi ayaw niyang mangyari sa'yo, baka yung nangyari sa kanya?
Tama, mali. Alam mo, one thing na na-realize ko, na dapat, Millionaires Club na dapat ako, 2021 pa lang eh. Yung dapat na, alam mo yung naging mabilis, mas lalong bumagal. Alam nyo, sa totoo lang, isa sa mga pinaka natutunan ko sa buhay, yun yung siguro, magtiwala lang tayo sa mga turo ng mga uplines natin sa atin. Kasi bakit? Wala naman yung sasabihin sa atin na hindi makakatulong sa atin. Tama ho ba? Remember nung binibasic training ka pa lang, anong sabi sa na-upline? Number 1 rule, yes, apps. Minsan, akala mo kontrabida sila, pero totoo niyan, makakatulong talaga yun sa atin eh. Tama, mali? Tama? Kaya alam nyo nangyari nung na-realize ko po yun. 2023, yun na po yung nag-i-start po ulit ako. Alam nyo, nag-build ulit. Nag-start ulit from zero hanggang sa nakabuo ulit. Ayun, right now po, ito na. Yung 300K ko po last year, umabot na po ng lagpas kalahating million this year. Alam nyo, I'm so excited kasi bakit? Ito, itataga ko to. Ito, itaga nyo sa bato. Ito na yung pinakahuling beses na tatayo ako at magsasalita ako sa stage na to na hindi ako Millionaires Club. Kasi bakit? Ngayon na wala na ako ibang iniisip kundi ito na lang. Isa lang gusto ko sabihin sa inyo. Ang dami ko na sinakripisyo. Pwede naman ako sumampa. Pwede naman akong hindi ko ito gawin. Pero alam niyo kung ano nakita ko sa front row, yun yung hindi ko nakikita sa labas na pwede man akong kumita sa labas ng pera, pero hindi ko hawak oras ko na dito pwede akong kumita ng pera na nai-enjoy ko yung oras ko. Na alam niyo, simple lang. Sa akin, kung meron man akong iwan ngayon, na sasabihin sa inyo, magtiwala lang tayo palagi sa mga uplines natin, sa mga mentors natin. Minsan, di talaga natin maintindihan bakit nila pinapagawa yun, pero sa akin, mag-yes ups lang tayo. Kasi walang ipapagawa yan na hindi yan makakatulong sa atin. Okay ba yun? Sana matutunan kayo sa nangyari sa akin. Guys, ulitin ko kung single ka, okay lang ba stay single muna? Okay ba yun? Wala mo nang magjojowa. Wala mo nang lalandi. Ipunas mo muna sa kumot yan. Ikaskas mo muna sa pader. Okay ba tayo doon? Girls, huwag kayong mag-alala, di naman magsasara yan eh. Tama, mali? Kaya okay lang ba? Focus muna tayo? Okay ba yun? Actually, yun lang naman sa akin. And sana, may na-share ba ako? And alam ko, nag-enjoy ko. And syempre, bago ko mag-end, hindi ako magiging ganito kung hindi po dahil sa apply ko. Kasi nung time na nahihirapan po ako, nung time na nandun ako sa pinaka-down moments ko, si Upsmack lagi nandyan para i-guide ako. Si Upsmack nandyan para i-comfort ako. Alam nyo, sobrang thankful ako sa tao na yan. Kasi bakit? Siya yung parang naging pangalawang pamilya ko na kasi pagiging ng tatay eh. Kuya na lang, ayan. Siya yung parang naging kuya ko nung time na walang-wala ako. Totoo. Kaya sa akin, love natin dapat yung mga upline natin. Okay ba tayo doon? Mahal nyo ba upline nyo? Dapat lang. Kasi bakit? Iiwan ka ng members mo pero yung upline mo lagi nandyan para sa'yo. Tama? Kaya, yun na po sa akin. And syempre, ibabalik ko po sa pinaka-mentor natin. Ayan, si Abs Michael, mamaril natin. Ayan. So guys, anong lesson natutunan? Hindi, paano ba sabihin sa inyo? Kaya ako siya pinagsalita sa inyo kasi nowadays, nagugulat lang ako. Pag nakakita kayo ng gwapo, ang bilis kayo ma-inlove. Same din sa mga boys. Pag nakakita ka lang ng cleavage, nakakita ka ng miniskirt, nakakita ka ng maputi na maganda na mahaba buhok, tapos natitig lang sa'yo ng konti, bigla kang babanat na, mahal ko siya. Yun kasi ang kaya ko yung sinasabi sa inyo, useless lahat ng skills kung may distractions. Ako, lagi kong sinasabi, kahit gaano kagaling ang talent mo, tatalunin ka ng taong may disiplina. Bakit ko sinishare at bakit ko kinikwento yan sa inyo? May story, ang pinaka-career ko sa network na to, if you're gonna check all of my M-Club lahat ng M-Club ko, kung i-check lahat ng M-Club ko, sa totoo lang, isa lang doon may pamilya. The rest lahat kami single. Ang tanong bakit? When I started doing fronto and network marketing, 5 straight po ako na single, walang sex, nilibog wala. As in, wala akong niloko, wala akong niligawan, wala akong tinarantado. Although may nagpaparamdam, may nagpapapansin, kasi ang mga members pag nakakita din ng successful, minsan hindi na negosyo yung gusto, yung upline eh. Huwag na tayo magplastikan. We're here in network industry. So ibig sabihin, nag-iiba yung goal mo. Ang nagiging goal mo, yung tao na hindi na yung totoong pangarap mo. So doon na nagkakaroon ng problem. So bakit ko sinishare at bakit ko sinasabi yan sa inyo? Because ako, nung nagsimula ako, naging mabilis yung career ko. Unlike kay Abs Christian, ang tumalo lang naman sa kanya, babae. Yun lang naman eh. Isang tao lang eh, yung pumatay. Kasi bakit? Pag nagkaroon ka kasi ng partner mo, lahat ng desisyon mo, mahahati. Lahat ng oras mo, mahahati. Ang pinaka-nakakalungkot pa, limitado din yung actions mo. Pati galaw mo, limitado. At may maninita sa'yo, tama mali? Bakit ganyan? Bakit ganito? Even sa market mo, limitado.
Kaya ako naging mabilis because una sa lahat, single ako. So ibig sabihin, pwede ako mag-invite ng babae, pwede ako mag-meet up ng babae, pwede ako makipag-date ng babae. Pero ito yung maganda. Pag nakipag-date ako, automatic, ini-invite ko yun. Hindi ko nililigawan. Ang problem ngayon, ginagamit nyo ang dating app sa inviting daw. Pagdating dito, may bulaklak ng kasama. So, ibig sabihin, yung dating app na supposed to be sa dapat na nagagamit natin to market people, ikaw na yung napapapayin, hindi na sila. So, yun na yung problema ngayon. Yun yung napapansin ko na hindi na siya healthy. Kasi, when you join front row, ano bang goal mo? Maging successful o makahanap ng partner? Madaling, yung iba hindi na nakasagot. Kasi bakit? Kasi katabi niya ngayon yung nililigawan niya. Baka nga tinignan mo na ngayon. Pagka maingay, andyan sa apply. Diba? Alam po na yung ganyang galawan. 11 years na ako sa negosyong to. Sinasabi ko to sa inyo, pero at the end of the day, pag uwi natin, kayo pa rin masusunod. Because buhay nyo yan eh. Kaya, swerte nyo lang, may ganito na nag-a-advise sa inyo. Tatlo lang ang papatay sa iyo para mamatay yung pangarap nyo. Gusto nyo malaman? Una, drugs. Any drugs. Pag yan ang pinasok mo, tapos yung pangarap mo. Nasusundan? I'm sure sa atin wala naman. Ano yung pangalawa? Second is pag pinasok mo yung sugal. Pag pinasok mo yung sugal, automatic, lahat ng success mo patay. Ubos. Ang end up, maghihirap ka. Madaling iwasan ng drugs. Madaling iwasan ng sugal. Tema, yung pangatlo, ang commonly pumapatay sa lahat ng pangarap ng tao. Ano yun? Yun yung partner. Ang weakness ng lalaki, babae. Ang weakness ng babae, lalaki. Ngayon, kung meron ditong LGBTQ, alam nyo na yun. Same, partner pa din. Hindi namin sinabing bawal ma-inlove. Ang sa amin lang, wag muna ngayon. Because may right time para dyan. May tamang oras para dyan. Put yourself first na maging successful ka bago ka muna maghanap ng perfect partner para sa'yo. Yun ang kailangan natin eh. Kasi bakit? Kakanood kasi sa social media, ang dami nyo nakikitang couple na vlogger na ang si-sweet, tama? Ang lalambing, tama? Yung mga post nila parang ang saya, may anak na, tama mali? Yun yung nakikita nyo sa social media. Pero behind those pictures, nag-aaway yun. Hindi masaya yun. Sa litrato lang para dumami yung likes. Kasi saan ka nakakita ang post, away, dumami. Dumami yung views. Wala. Because ang gusto nila ipakita sa tao na okay yung relationship nila. But at the back of that pictures, hindi naman talaga ganun kadali pumasok sa relasyon. Masaya? Oo. Pero kapatid, ang tanong, may pera ka ba? Kaya nga minsan nakakatawa na lang eh. Naghahanap kayo ng motivation eh. Tama, mali? Kapatid, kaya ka lang nadadown, kaya ka malungkot, mag-aminan na tayo, wala kang pera. Kaya ka nadadown, wala kang pera. May invite ka, hindi pumunta, pero may 1 milyon kang ipon, nadadown ka? O, tignan mo, hindi ka nadadown? So bakit ang bilis mo ngayon? Kasi wala ka lang pera. Marami kang gusto, di mo mabili. So ano kailangan natin gawin? Gawin natin yung business. Karirin natin, hatawin natin to. Because hindi mo ginagawa for your upline. Ginagawa mo to para sa sarili mo, para maging perfect example ka sa mga members mo. Para yung members mo, gayahin ka nila, naunahin din nila yung negosyo kaysa sa ibang bagay. Kasi umiikot ako ngayon eh. Yan ang napapansin ko talaga na weakness. May member, focus pa siya, nung nagkaroon ng member na maganda, naispatay niyang ganun. Kumain ka na, hindi, tara sabay na tayo. Sabay sila kumain, tapos pang pauwi na, nagsabay din sila, tapos kinabukasan, parang mahal ko na siya. Nagsabay lang kumain, mahal na. Ang bilis. Ang bilis ng transition. Imagine mo, nagkatitigan lang kayo, may gusto siya sa akin, pare, grabe yun. Oh, di ba dito, seryoso, real talk, di ba may mga na-invite sa inyo through dating? Na-invite ka through dating? Lalaki, babae? Ang usapan, meet up? Tapos dinala ka sa negosyong to, tama? Tapos nag-join ka, tama? Dediretsahin kita. Tigil-tigilan mo yung mindset mo na may gusto yung nag-invite sa'yo. Gusto ko lang papainin. Gusto ko lang pasalihin. Yun yung totoo. Di ba, tinapik na yung isa sabi, intindihan kita. Marketing strategy. Kaya nga nakakatawa minsan na nahihiya kayong i-alok yung business natin sa ibang tao. Pero you forget na pag hindi nila nilagay yung pera nila dito, mauubos lang yun sa walang kwentang bagay. Kaya better na dito na lang ilan nila ilagay. At least, mapapalago mo pa. Matutulungan natin sila. Tapos kayo, takot na takot nyo paglabasin ng pera yung kausap nyo. May 50K? Sige, mag-silver ka na lang. 50,000 silver, ba't di mo ilabas yung 45? The rest, mapupunta lang yun sa walang kwentang bagay. Nagigets nyo? Kaya nga guys, you need to master the skills of having a focus. Iba nagagawa ng focus. Ako, kung meron man akong kayang ipagmalaki sa lahat, Diyan ako magaling. Pag nag-focus ako sa isang bagay, matik lahat tinatabla ko. Na-hospital yung father ko. I need to go home early kasi yung father ko na-confine. Pero anong sabi ko dun sa Jensan? No, I'm gonna go to Jensan because nakapag-promise ako. I need to talk to people kasi marami yung tao nag-aantay. I go there despite na yung father ko nasa hospital, naka-confine. Bakit? Mas importante sa akin yung tao. At alam naman ng tatay ko, nagagawin ko yun. Hindi nang walang kwentang bagay lang.
Eh kung ikaw yun, ano gagawin mo? Uwi ka na. O, tanong, may pera ka? O, wala rin pala eh. Umuwi ka pa. Hindi naman gagaling pa. Andito na ako. Ano sabi tatay? Ah, magaling na ako. Nandiyan ka na. Hindi naman gagaling yung kahit nakita niya pagmumukha mo eh. Ang kailangan nung pangbili ng gamot. Nagigets niyo ba yung gusto sabihin? Would you get me? Yun. So, you need to be tough. Kailangan guys, marunong kayo mag-focus sa mga bagay-bagay. Nowadays, ang dami ng distractions. Netflix, YouTube, social media. Imbis na madistract ka sa mga bagay na yun, kailangan nating i-maximize yung sarili natin. Paano natin ma-maximize ang social media? Dito sa network marketing industry na ginagawa natin. Yan ang kailangan nyo maintindihan. Kaya yung nangyari kay Sir Christian or kay Abs Christian yung kanina, dapat emplab na siya eh. Sinabihan niya ako eh. Nahuli ko na eh. Di niya naman inamin sa akin na may jowa na siya eh. Yun nga lang, ang upline, tahimik lang yan. Pero maniwala ka, alam niya na kayo. O kinuhot niya pa yung, huwag kang aamin. Diba? Alam ko na yan. Maniwala kayo sa akin. Kahit malalaman at malalaman. Ano nangyari? Kinausap ko silang dalawa. Sabi ko, okay. First time in my 8 years network career, napapayag ako na merong magjowa. Napapayagan ko. Kasi kadalasan ng member ko magjowa, pinaghiwalay ko. Pag ayaw maghiwalay, hinahayaan ko lang. Pero, hindi ko binibigyan ng maraming oras. Kasi bakit? Magulo eh. Pag ang kalaban mo, partner niya, gagawin niyang tama yung mali, gagawin niyang mali yung tama. Babalik na rin niya. Gets nyo? Oh. So, ganun. Tapos first time kong pumayag because of them. Pero nung pumayag ako sa kanila, ang hindi nila alam, ginawa ko siyang experiment. Siya yung naging experiment ko. Kasi gusto kong i-prove sa sarili ko na mali ako, napayang yumaman ng mag-partner. Gusto ko patunayan na siguro naman time na para merong makakagawa. Pumayag ako sa kanilang dalawa. Ano nangyari? Pag yung isa umangat, yung isa bababa. Kasi tutulungan ng isa yung umangat eh. Pag tinulungan niyang isa, siya yung aangat, yung isa babagsak. Ngayon, since umangat yung isa, ano gagawin niya? Tutulungan niya yung isa. Ngayon, nung umangat naman yung isa, siya naman yung bumabagsak. And time will come, pumaksak dalawa kasi nag-aaway na sila. So sabi ko, parang hindi na tama to. Kinausap ko sila after 2 years. Sabi ko, kamusta? Okay lang, Abs. Sabi ko, anong okay yan? Okay lang, Abs. Sabi ko, ano nga? Kasi Abs ganito eh. Nag-open din siya. Kasi ganun naman ang tao, di naman agad-agad nag-open eh. So dalawa sila, kinausap ko. Sabi niya, di na namin maintindihan yung sarili namin. Ang nakakatawa pa, bumagsak na nga silang dalawa. Nasabi pa nila sa akin na, Abs, naisip nga namin parang mag-settle down. Ha? Mag-settle down? Imagine mo, na-inlove ka lang, gusto mo mag-settle down nang wala kang pera. Anong papakain mo? I love you. Gutom ka na, I love you. Pasag nakakabi naman yahan. Walang nabubusog dyan. Gets nyo? Oh. Ano nangyari? Sige, isa pa, hataw. O, humataw ulit sila. Ika-third year, pagbalik ulit sa akin, kamusta? Abs, nahihirapan na kami. Hindi na yata para sa amin yung front row. Kasi pag nahirapan kayo, naman ang bukang bibig mo eh. Alam mo sa kanila, huwag niyong sisihin yung front row. Hindi healthy yung relationship niyo. Kasi kung healthy yung relationship niyo, parehas kayong aangat, walang babagsak. I give you 3 years para patunayan na healthy ang relationship. Kapatid, hindi kumpanya may problema, yung relasyon niyo may problema. Ibig sabihin, hindi niyo kaya magtulungan na bawat isa. O, ano nangyari? Natauhan yung isa. Bago siya matauhan, naghanap na yung isa. Nakinig siya sa akin for the last time. Ano nangyari? Bumilis, nakabuo siya ng grupo. Ano sabi ko? Makikinig ka rin pala, pinatagal mo pa. Kasi bakit? Kapatid, tamang magkamali ang tao. Huwag niyong iwasang magkamali. Because failure is normal. Tama? Pero yung paulit-ulit mong mali at alam mo ng mali at ginagawa mo pa rin, wag mong gagamitin yung excuse na everything happened for a reason. Hindi excuse yun. Hindi mo lang yun. Ayaw mo lang talagang tanggapin na kailangan mo magbago at matuto. Kailangan mo matuto sa mga maling nagagawa mo because pag natuto ka agad, doon ka bibilis. Kaya nga, ako pumayag na 5-year single eh. Because naka-attend ako ng training ni Abs Richmond Yu. Unang attend ko sa Manila, ang bugan niya agad pag na-in love ka, tapos pangarap mo. Yun ang tumatak sa akin. Kaya pag uwi ko, wala akong pakialam. Gusto ko lang yumaman. Yaya ng barkada ko, lahat na tinabla ko. Birthday, di ko pinupuntahan. Any occasion, di ko pinupuntahan. Because I focus on my success. Alam ko kasi, pag successful ka, mas madali kang makakatulong sa ibang tao. So, yun yung pinaka-priority ko. Don't get me wrong, ulitin ko, hindi bawal ma-in love. Hindi lang ito yung timing para ma-in love ka. This is not the right time for you. Maybe time nung iba na yumaman na talaga. Pero kayo, hindi pa. Kuha muna kayo ng sarili nyong career and sarili nyong success. Pag nakuha niyo yun, makakakuha din kayo ng ka-pair nyo na successful katulad mo, edi mas maganda yung magiging buhay nyo. Kaysa naman dun sa wala ka pa, naghanap ka ng mayaman, pumayag ka naghanap ka mayaman tapos nagugulat ka, ba't kanya kinokontrol? Malamang, mas mayaman yun sa'yo, kukontrolin ka talaga nun. Kung sino may pera, yun na may boses eh. Ikaw yung yumaman, naghanap ka ng wala. Ano mangyayari? Di kontrolado mo siya.
At ang maganda nung, pwede mo rin siyang itulak paangat. Kasi bakit? Alam mo paano umangat mag-isa eh. So alam mo din paano mag-angat ng ibang tao. Kaya kailangan, help yourself to become successful first. Sarili muna, bago yung mga ibang bagay. Guys, masarap po mag-basketball. Masarap mag-billiard. Tama? Masarap gumimik kung may sarili kang pera. Kung mayaman ka. Nasusundan nyo? Kaya from now on, ang gusto kong isipin nyo lang is what? Isa lang yung priority mo. Ano yun? Mag-focus sa negosyo. Yan lang ang pinaka-goal mo. Mag-focus ka muna sa business for the past 2 or 3 or 4 or 5 years straight. After that, gawin mo na gusto mo. At least kahit pa paano, kumita ka na or successful ka na. At least M-Club ka. Pero habang wala pa, i-remind mo lagi sarili mo na huwag kang malikot. Huwag kang magulo. Focus ka muna kasi may pamilya nag-aantay para sa'yo. Diba? Sana naiisip nyo rin yung mga bagay na yan. Minsan kasi ang isip nyo, problema lagi. Imbis na problema isipin nyo, alam mo, isipin mo lahat yan as motivation. Ako ganun lang naman ako eh. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Totoo naman yun eh. Pero kapatid, may mas matinding may pinagdadaanan sa'yo sa labas. Feeling mo lang, mas mabigat yung sa'yo. Kasi bakit? Eh malamang, kinumpare mo dun sa taong walang problema. I-compare mo dun sa taong may problema, matutuwa ka, ay buti pa pala ako. Always look the positive in every negative situation. Kaya sa ganitong klaseng negosyo, sa totoo lang, ang yumayaman dito yung maganda intensyon. Ang mga kumikita sa ganitong klaseng negosyo, yung focus sa negosyo. Ang mga nagiging successful dito, yung alam talaga yung pinakagusto sa buhay. Kaya nga swerte natin eh, kasi bakit? Yung mga uplines natin, nakikita natin yung buhay nila magaganda. Pero bago naging maganda yung buhay nila, kapatid, matagal-tagal yan nawala. Ito muna inuna nila, ito muna yung kinareer nila. Di ba? Mas inuna nila yung negosyo to. Kaya sana, lahat kayo, yun din muna yung pinaka-priority natin. Pag-focus muna tayo lahat sa negosyong to. Tanong, kaya ba? Yes! Kaya ba 2 years? Yes! May bumubulong na, no? Sana hindi ako matin ng training eh. Nalaman niya tuloy. Diba? Masakit, no? That's the reality. Masakit talaga ang katotohanan. Pero yan kasi magpapayaman sa'yo eh. Diba? Minsan mahirap lang tanggapin na yan yung kailangan mong unahin, yan talaga yung kailangan mong i-priority. Masakit. Ang totoong success, kailangan mong makarinig ng masasakit para yumaman ka. Ang problema, gusto mong marinig, yung gusto mong marinig, kaya hindi kayo mayaman. Naintindihan nyo? Huwag kayong mag-alala. Pag ginawa nyo naman yung sinabi ko, time will come 2 years, 3 years from now, fail mo yung stage eh. And ikikwento mo rin yung story mo na ganun, pwedeng ganun kay Christian, pwedeng ganito sa akin. Depende kung magpapadista ka o hindi. Kasi kayo din gagawa ng sarili nyong kwento eh. Tama? Papadista ka ba sa babae o hindi? Lalo na kapatid, nasa front row tayo. Sa front row, ang daming magaganda tsaka gwapo dito. Kung mahina-hina loob mo, tapos ka. Baka pagsabayin mo pa sila. Diba? Ba't ka nasa U-belt? Hataw, abs, hataw. May tinututukan ako eh. O, ba't nasa main office ka, abs? May iba rin akong tinututukan dito eh. Yung pala, iba na tinututukan mo. So, negosyo muna tayo. Ito muna unahin natin ha. Para pag kwento mo yung story mo, iba dun sa story niya. Tama ba? Yes. O gusto nyong lagpasan yung story niya, umabot kayo ng ilang taon. Pwede nyo lagpasan yun eh. Bakit? May love ka lang na may love dito, walang problema. Problema nga lang, wala ka resulta. So hindi ka magkakaroon ng name. Paano ka magkakaroon ng pangalan sa negosyong to? Galingan mo. Bilisan mo. Bibilis ka lang dito kung marunong ka humiwalay sa mga distractions. Kaya kung marunong kang umiwas. Remember, saying no is okay kung alam mong makakatulong naman sa'yo. Not most of the time mag-yes ka. Minsan saying no is okay. Okay lang magsabing hindi. Okay lang magsabing hindi pwede. Kung yun naman yung kailangan para makatulong sa'yo. Minsan kasi yes ka ng yes, ng yes, ng yes, napapahama ka tuloy. Sinabihan ka lang ng KJ, napainom ka. Diba? Hindi naman masama magsabing no eh. Nasusundan nyo? Clear ba tayo? Malinaw? O, kaya ako, excited ako dito sa Manila kasi ngayon ulit ako nag-GA habang tinitignan ko kayo, lumalaki na siya paunti-unti. Hindi siya mabilis, mabagal siya, pero yung paglaki nyo kasi solid. So few months, few years from now, pag pumutok to, kayo yung unang makikinabang nitong main office natin. Etong Manila. Diba? Kaya excited ako, sobrang excited ako sa mga susunod na mangyayari. Excited ako sa mga next generation na kami. Kayo na yung mga susunod dito na Apps Michael Mamaril, Apps DJ Papa, Apps Matt Hidalgo nyo, Apps Richardson Hernandez, Apps Sander Alex. Kayo na yung susunod na yun. Kayo na yung aakyat dito. Kasi ang goal namin, makapag-rate ng mga bagong kami. Which is kayo yun. At mangyayari lang yun kung makikinig lang kayo lagi. Lagi lang kayo umattend, lagi lang kayong sumunod. Kasi lahat ng mga alam namin dito, pag natutunan nyo, magiging skills nyo siya eh. Tsaka may iwasan nyo na rin siya. Minsan ang problema lang naman sa tao, wala lang naman pinapakinggan eh. Gusto nyo mas bumilis palalo? Yes. Makinig lang kayo sa upline at gawin nyo lang lahat ng sinasabi. No if, no buts. That's the golden rule. Yung word na yes apps. It's a simple word, pero it's very, very meaningful when it comes to negosyong to. Mahirap umasenso ng walang upline. Kaya nung bago ako, I go to Manila talaga time to time para makausap sila Upstart, may interview sila Ups Emil, even sila Ups Sander, ma-meeting kami, sila Ups Road, makausap kami. Ginagawa ko talaga yun kasi wala namang upline sa probinsya ko eh. Nandito yung mga upline eh. Tama mali? Eh sa bahay mo, iba upline mo dun eh. Kaya nga natuto ka maghugas eh.
Di ba? Natuto ka magluto. Tama? Kasi iba yung tinuturo sa'yo sa bahay. Paano magaling na anak? Paano maging magaling na anak? Ang tanong, paano maging magaling na negosyante? Magpaturo ka din sa mga negosyante. Magpaturo ko kayo sa mga uplines nyo. Yan yung pinaka-importante na kailangan nyo matutunan sa business na to. Alam ko iba sa inyo magaling na. Alam ko iba sa inyo marunong na. Pero kapatid, tanggalin mo lahat yan. Mas makinig ka sa mga taong yumaman na. Maybe yung alam mo, magagamit mo sa ibang bagay. Pero yung alam namin, magagamit mo para yumaman ka. Mas importante matutunan nyo yung knowledge and skills paano nagiging successful yung mga tao. Okay? O, last 2 question bago tayo mag-end ng GA. Tanong, pwede kayo magtanong ng dalawa. Ngayon lang to. Alam ko, hindi sila nagpapa-Q&A lately because may topic, tama? O ngayon, pwede kayo magtanong. 2 question lang. Ano? 2 question. Wala. Wala kayo tanong? Ikaw, may tanong ka? Tinuro ka pa, oh. Ano yun? Sige. Guys, Kasi po, Abs, may girlfriend po ako. Ah, ba, bali po kasi, parang napapansin niya rin po na nawawala na rin po ako ng time. Ano po ba yung magandang gawin, Abs? Ano po yung magandang gawin? unang tanong ko, member ba siya? Hindi. Pangalawa, supportive ba siya? Ano po siya, naiintindihan niya naman po, pero kailangan niya pa rin po ng time. Kasi kung sabi mo sa akin naiintindihan ka niya, ba't siya naghahanap ng time? $16 years old lang po. Tawagin mo si Atty. May child abuse dito. Ilan taon ka na? 16 din. So, ang tanong mo sa akin, kung ano magandang gawin? Ako tinanong mo. Sigurado ka, ha? Teka lang, gagawin mo ba? Sure ka? Hindi, ang tanong gagawin mo. Hindi, simple lang. Anong sagot dun? Yun. Ganun na kayo katagal? Oh. Hindi, ganito kasi yun. Huwag nyo kasing tawanan kasi minsan yung mga ganitong topic tinatawanan nyo, kaya akala nyo biro. Kaya minsan di nyo na rin siya sineseryoso. Ang sagot doon bro, simple lang. Hindi mo siya hihiwalayan dahil hindi mo na siya mahal. Hihiwalayan mo siya kasi uunahin mo lang yung pangarap mo. Iba kasi yung hihiwalayan mo dahil wala kang feelings eh. Iba yun. Ibig sabihin, uunahin mo lang muna yung pangarap mo. Ngayon, kung maaantay ka niya, maganda. Kung hindi mo kawalan. At least, hindi nawala yung pangarap mo. Mas okay nang mawalan ng partner kasi mamatay mismo yung sarili mong pangarap. Ganun lang. Kasi ang hirap naman kasi na, hindi kasi kayo iniisip nyo, hiwalay. Ito ang tuwa kayo sa hiwalay, kayo nga, naghahanap na. Diba? So, hindi mo gagawin yan for the sake na wala kang gusto. Ang point ko lang is what? Ipa-priority mo lang kasi pansamantala yung pangarap mo muna. Kasi sa totoo lang, kung mahal ka talaga nun, kaya kang suportahan nun. Yun nga lang, yung age nyo kasi, I think, hindi pa siya perfect age para masabi mo nyo talaga na mahal nyo yung isa't isa. But that's puppy love lang eh. So, pangarap mo muna. Yung muna unahin natin. Pero at least, pag yumaman ka at single siya, palay natin. Hindi natin masasabi. Yun yung sinasabi ko sa inyo na may time para sa ganyan. At least parehas kayong successful. Tama, mali. Yun yung importante. Okay. Alam mo na gagawin mo pag-uwi. Ikaw na bala, baka mamaya apps pa-chat nga siya. Ikaw na kumausap doon. Hindi member yan, di ko alam paano kausapin yan. Ikaw na bala magpaintindi. Ngayon, kung i-insist niya at ayaw niya pa rin, kailangan niya sumali ng front row. Kung pipiliin, ang tanong bakit? Para maintindihan niya talaga ginagawa mo. Ngayon, pag member na kayong dalawa at hindi ganyan na talaga maintindihan, di at least, hiwalay mo na siya. At least, sumali na siya. Diba? At least may DR ka. Di ba? Oh. Ganun na naman yan eh. Ano pa? Last. Sige. Guys, di ako si Sige. Okay. Ang pagkikip kasi ng member, pinaka-importante dyan is yung visibility ng upline. Dapat lagi kang, meaning kung sino yung nagpasali, dapat available siya lagi. Kasi kung hindi available yun, automatically, gagayahin yun eh. So mawawala din siya. Pero ang pinaka-importante sa pagpapalaki ng grupo is what? Kasi yung malaman
wag na wag mata-turn off yung member sa'yo. The moment na na-turn off yung member sa'yo, may ginawa ka na kahit na maliit lang, na na-turn off siya, higher chances na hindi na siya babalik. Example, sabi mo sa kanya, okay, kita tayo ng alas 10. Dumating ka 10:15. Sa iyo maliit lang 'yon. Pero sa kanya kasi baka may iba pa siyang lakad eh. So nagbigay lang siya ng oras kasi 'yun yung sinabi mo. Kaya importante lahat ng lumalabas sa bibig niyo, napapanindigan niyo at gagawin niyo talaga para hindi ma-turn off yung iba. So, 'yun yung pinakauna. Pangalawa, depende rin paano kayo nakikisama sa tao. Kaya nga ako, lagi ko nga sinasabi, pag nagsisimula pa lang kayo sa ganitong negosyo, mawawalan talaga muna kayo ng member bago kayo magkaroon ng totoong member. Because mag-a-adjust muna kayo paano magtitimple. Iba-iba kasi ng ugali ang tao. Iba-iba din yung hilig niya. Tama? So, kailangan is what? Malaman mo ano yung pinakahilig niya. Ano yung pinaka-weakness niya. Pag nalaman mo yung weakness niya at strength niya, mas madali mo siyang ma-handle. Kaya kailangan, kinikilala mo siya hindi bilang member ng Fronto, kundi nagiging close mo siya even outside ng network. Pag naging close mo siya even outside network, mas madali mong matutulungan yung tao. So, yun yung kailangan. And syempre, pangatlo, kailangan pakitain mo siya. Tatlo lang eh. Kailangan nag-enjoy, natututo, kumikita. Pag nagawa mo tong tatlo, active yan. Ang problema, nag-enjoy, natuto, wala namang pera. Paano siya mag-active? Tama? Tama mali. Oh. Kaya kailangan, nagagawa mo tong tatlo. Kahit natututo kumikita yan, pero hindi yan nag-enjoy, mawawala pa rin yan dito. Diba? So at least, importante magawa mo yung tatlo na yun. Hindi ko alam paano mo siya gagawin, pero kailangan, kahit na anong mangyari, you need to do it. So, yung first invite niya, mapapay-in mo. After mo papay-in, ibabanding mo siya. After may babanding, i-interviewin mo siya. After mo siya interviewin, bibigyan mo siya ng plano. Tapos, nagawa mo yung tatlo. Kumita, nag-enjoy, natuto. Gets mo? Ayun lang. Mali kasi nung iba, pag join niya, ingat ka, invite ka na bukas. Nung invite siya, grabe, sige, sali ka na. Grabe, asikaso mo, ayaw padapuan ng langaw. Nung nag-join na siya, picture tayo. Shh, ingat, hataw. Invite, bukas. Ang nawawala is yung after sales eh. Nakalimutan nyo na ang importante sa negosyong to, yung sales and yung after sales. Na most of us, we do the DR, we forget the after sales. Na importante yung after sales kasi yun yung first impression niya sa negosyong to. Hindi pwedeng mawala or alam mo yun, yung grabe nung invite, todo alaga. Nung magjo-join na, grabe, kulang na lang, kulang buwan eh. Nung nag-join na, hataw tayo bukas, invite ka na, kaya mo na yan. Diba? So hindi yun ganun. Kailangan alam mo paano sila i-cater or ikakadi. Diba? Matututo naman kayo niyan eh. May makikita naman kayo dito kung paano nila ginagawa. Observe, titignan nyo lang din sila kasi matutunan mo paano siya ginagawa. So, yun lang naman para sa akin. Okay? Sige, ano ba? Gets nyo ba? O, isang tanong pa tayo. O, sige. Okay. May marker kayo. Ako may advice ako sa ganyan. Ganda ng tanong mo. Mapa estudyante o working? Papaintindi ko sa inyo. Kasi both of them are part-timer eh. Tama. Ang tanong, paano lalaki yon ng part-timer? Gusto niyo malaman paano? Yes! Kailangan ko lang ng marker. Sample, member ko siya. Working siya. Nung in-invite mo siya at pinasali mo siya, anong sabi mo sa kanya? Wala kang gagawin. Mag-i-invite ka lang. Di ba yun yung sinabi nyo? Ngayon, busy siya. Anong kukunin ko sa kanya? Connections lang yung kukunin ko. Ako to, si member na part-time, since hindi siya makahataw, kukuhanan ko lang siya ng invite. Ako pupunta, ako tatrabaho. Para pag nag-join, i-update ko to. Tapos, kukuhanan ko lang ulit ito ng invite. Ako ulit yung tatrabaho. Ngayon, pag nakakuha na ako ng humahataw, o di kahit wala siya, at least ito, meron. Ibig sabihin, iilaliman nyo, kukuhanan nyo siya sa ilalim. Kasi may market pa din to eh. Imposibleng walang market yan eh. Ang problema, pinag-i-invite nyo siya nang hindi niya kaya. Ano bang pinakamabilis na paraan para makapag-invite yung kaka-join? Warm. Kayo nga, hindi nyo paubos lahat ng warm nyo eh. Tapos yung bago gusto nyo mag-strangering. Diba? So we need to focus muna dito sa warm. Yan ang pinakailangan natin. Warm market muna tayo. Pag nag-focus tayo sa warm market, madali nyo maiilaliman yung mga part-timer na member natin. Gets nyo? Nang sa ganon, iilaliman mo lang yan. Kasi maniwala ka, may mga invite to, hindi lang naasikaso kasi nga, hindi siya available. Eh, ikaw yung available, kunin mo na. Kaya may tinatawag na legwork. Para pag nakuha na mo to ng mga market, possible, doon ka makakuha ng mag-active na masipag kaysa sa kanya. O di mapapalaki mo pa rin. Ngayon, pag lumaki to, since downline niya to, possible, mapa-active mo na siya ngayon. O di win-win situation tayo. So dito, kukuha na mo siya niyan. Marami yan, maniwala kayo sa akin. Gets nyo? O, eh, siyempre, bago tayo mag-end, tawagin natin yung pinaka-head ng Buong Unstoppable, ang pinaka-father of all Unstoppable. Let's all welcome, Abs Richardson Chua Hernandez. And, ayan, tawagin natin si Alexander. There.
Nadiskarga pati yung mic ha. Hello! Grabe swerte natin, no? Si Sir Mac yung nandito ngayon. Sir Mac, saan ka galing? Davao, tapos? Jensan, tapos? Dito ka lang, huwag kang umalis dito. Magkakasama tayo dito. Siyempre, na-miss ka ng mga tao. Tama ba? Galing kang Bulacan kanina, di ba? Ay, hindi ba? Pero nandito sila. Kamusta? Blooming ka, buddy, ha? Blooming ka. Yan, batang ano yan. Saan nag-i-explore na ano. Dapat ganyan kayo, katulad ni Sir Mac, oh. Imagine niyo si Ops Mac nyo. Dati nakasama ko yun, no? Ilang province tayo magkasama? North, lagi kami nagtutour dati. Doon kami naging close pa, iba-iba kami mga provinces. Kung saan kami pumunta, saan kami lumapag, dapat meron kami ma-refer, dapat makapag-create kami ng group. Yan ang po ang tatak ng Unstoppable.